Possessive nouns, ano nga ba itong tinatawag na possessive nouns? Ating talakayin. Possessive nouns, showing possession, property, or ownership. Tapos next, general relationship between two nouns. Yan, pag-aari, no? Tapos yung relationship, general relationship ng dalawang, sa pagitan ng dalawang nouns. Sige, tignan natin ang ating mga examples para ating lubos na maunawaan. Meron pala tayong singular and plural possessive nouns. Let's proceed to singular possessive nouns. Pag ito ang rule ay add an apostrophe and s to form the possessive of any singular noun. Sabi, even one that already ends in s. Ayan pala, no? Kahit pala yung singular noun ay nagtatapos na sa s, kailangan pa rin nating lagyan ng s. No, sige. Tingnan natin ang ating mga halimbawa. Singular possessive nouns examples. Cat's tail. Yung cat, hindi siya nagtapos sa s, pero singular siya. Kaya, naglagay tayo ng apostrophe. Sige, tingnan natin na. Ito. Itong cat, yan, singular yan, no? Yan, yung apostrophe nasa itaas niyan. Tapos, nag-add tayo ng s. Yan, apostrophe and then add s. Tapos, yung pag-aari niya, no, kung ano man yan. Dito sinasabi yung tail. Yan, ito yung pag-aari na. Ibig sabihin yung tail ay pag-aari niya ng cat, no, sa kanyang buntot yun, no. Tapos, ayan, relationship between two nouns, sinasabi doon. Ito, yung cat is a noun and we all know that tail is also a noun, no. And then, proceed tayo sa dresses, sleeve. Ito yung sinasabi na kahit na yung noun ay singular na nagtatapos sa s, basta singular siya, kailangan pa rin natin ng mag-add ng s, no, apostrophe and then s. Yan, dito, makita natin na nagtapos siya sa s, tapos, yun yung apostrophe, naglagay tayo, and then nag-add pa rin tayo ng s, no, kasi singular yung dress, kailangan natin maglagay ng apostrophe and then s pa rin, no. Tapos yung property niya, no, yan, ito sleeve. Yung sleeve na yon ay doon yun sa dress, no. Tapos next tayo, dito tayo sa bag, zipper. Bag is singular noun, no, na hindi naman nagtapos sa s. Naglagay tayo ng apostrophe and then s. Tapos yung pag-aari niya, zipper. Yan, no. Tapos alam natin alin na ang bag is a noun and yung zipper ay noun pa rin, no. At yan yung relationship nila. Yung bag, pag-aari niya yung zipper na yun, no. Yun, yung zipper ay dun para sa bag na yun, no. Next tayo, books, pages. Yan, singular, book. Tapos hindi nagtapos sa s, add tayo ng apostrophe and then s, tapos yung pag-aari niya, pages, no. Book is a noun and pages also a noun, no. And then wipes, car.
Yung wife, singular to kasi wives yung plural nito, no? So, wife, tapos apostrophe, and then S, tapos yung pag-aari niya, car, no? Yung property niya or ownership niya, no? Yun yung sa singular possessive noun. Sige, let's proceed to plural possessive nouns. Ito daw yung rule. Use an apostrophe alone to form the possessive plural noun that ends yung plural noun that ends in S yan, with S yan na. Ends. Ay, that ends with S to yan, that ends in S. No. Sabi, use an apostrophe alone to form the possessive plural noun that ends in S. Ayun yung mga plural noun na nagtapos sa S. Just add apostrophe na lang. Sige, tingnan natin yung examples. Ayan. Plural possessive nouns. Here are our examples. Ito, wives. Katulad ng sabi ko kanina. Ang plural ng wife ay wives, no? Ito yon, no? Dito, at ito ay nagtapos sa S, no? Wives. So, ang ginawa natin, nag-add na lang tayo ng ito. Yan. Apostrophe na yan. Nag-add na lang tayo. Tapos, yung kanyang ownership, yung kanyang property. Yan, yung, tapos, itong noun, na wives, itong wives ay noun, itong chairs ay noun din, kaya, tapos, yan, yung relationship nila, itong wives, pag-aari niya yung mga chairs, no? And then, next, proceed tayo to cookies, flavors. Yan. Yung cookies ay plural, nagtapos na siya sa S, tapos naglagay na lang tayo ng apostrophe and then yung property niya, yung flavors niya. Ibig sabihin, itong flavor ay, ito yung flavor ng cookies. Sa cookies to flavors, yan yun, no? Pag-aari niya yun. Tapos boys, plural, no? Boys, so, nagtapos na siya sa S. Ginawa natin, nag-add na lang tayo ng apostrophe, tapos yung ownership, yung property niya, ito, shorts, no? Yan yun. And then dito, books, plural pa rin, nagtapos na sa S, kaya nag-add na lang tayo ng apostrophe, tapos yung pag-aari niya, or yung pages niya. And then dito, laptops, yan, no, ang dami, no? Nagtapos na siya sa S, kaya we just added apostrophe here, and then its property, which is flash, which are flash drives, no? Yun. And then, next, proceed tayo. Plural, ay possessive plural noun that does not end in S. Yan. Does not, sabi dito, does not end in S. Yan, yung mga plural nouns natin na, possessive plural nouns natin na hindi na nagtapos sa S. Ito yung rule, add an apostrophe and S. Sige, tingnan natin. Mag-add daw tayo ng apostrophe at saka S. Sige, tingnan natin. Ito, possessive plural noun that does not end in S. Ito yung halimbawa natin. Children's song. Yan. Children, alam natin na plural ang children, no? Kasi ang singular niyan ay child. So, children, ang ginawa natin, dahil hindi siya nagtatapos sa S, nag-add tayo ng apostrophe, tsaka S. Yan, no? Tapos, yung property niya or ownership, yan, no? Yan, song. Ibig sabihin, yung song na yon ay doon yun, pag-aari yun ng children. No? Children's song. Yan. Men's shirts. Plural tong men kasi ang singular nito ay man. No? At hindi siya nagtatapos sa S.
kaya nag-add tayo ng apostrophe and then S, tapos yung property niya, yung pag-aari niya, which are shorts, ayan, no. Tapos, next, cacti, thorns, yan, cacti, no. Kasi ang thorns, ang singular nito ay cactus, tama. And then, hindi siya nagtapos sa S, no. And ginawa natin, nag-add tayo ng naglagay tayo ng apostrophe and then we added S and then it's ownership, no. To turns, yan yun, no. Tapos itong fungi, others. Ito, fungi, plural yan kasi ang singular niyan ay fungus, tama. And then, hindi naman siya nagtapos sa S, so nag-add tayo ng apostrophe at saka S, tapos yung ownership, which is others, no. Yan yan. And then, gawin natin. Yan. Tapos, last, the women's worries. Women is a plural noun kasi ang singular niyan ay woman, no. Tapos di naman siya nagtapos sa S, kaya nag-add tayo ng apostrophe and then S. Tapos yung ito, yung worries ng women, no. Sa kanya yan, nag-worry sila, no, sa kanila yan. Okay, yun, no. Yun yung sinasabi dito na plural noun that does not end in S. Yan. Mag-add tayo ng apostrophe and then S. Tapos yung bagay na pag-aari nila, no. Tapos nakita natin dito na children is a noun. Song is also a noun, no. Yan yung the relationship, no. The relationship between two nouns, yun, no. Men is a noun, shorts also nouns, no. Yun. Cacti and thorns, parehas silang nouns. And then fungi, others, yan. Women's worries, mga nouns, parehas na. Yun. Ay, yun na, tapos na.